Magandang gabi po sa inyo lahat. Sa mga nakikinig ng salita ng Diyos, sa mga nagmamahal sa ating Diyos, at sa mga bago pa lamang na makikinig sa salita ng Diyos. Ito po ang ating topic sa ngayon. Tungkol po ito sa sunog sa California. Tungkol dito sa Golden Globes godless town na tinatawag na sinabi ng host. Ito po ay isang awarding night, mga aktor, kung saan maraming nakatirang mga artista dito sa nasunugan sa California. So, bakit nga ba nangyari ang ganitong sunog na hindi halos madaling mapatay kahit na marami pang bumbero na nagtatangkang pumatay sa sunog na ito? So, ang alam ko, katatapos lang ng award night na ito, after 24 or 20 hours na nangyari ito, January 6, 2025, at January 7 nagkaroon ng sunog. So, yun na nga po, 20 hours lang halos nang nagkaroon ng sunog after ng awarding night para sa mga artista. So, panoorin po natin sandali ang maikling video about sa awarding night. Kung ano po mga sinabi ng host dito para sa mga artista ito sa awarding night. God, creator of the universe, zero mentions. No surprise in this godless town. So, ayun nga po, nabanggit dito ng host na godless town daw. At God, creator of the universe, zero mention. Sabay tawa ang mga tao dito. Dahil dito ay nilait nila ang Diyos. Ni hindi nila iginalang ang may gawa ng lahat ng langit at lupa. Sinabi sa banal na aklat na igalang natin ang Diyos na banal at matakot tayo sa Kanya. Dahil siya ang nagpaparusa sa mga gumagawa ng masasama o nanlalait at di gumagalang sa kanya. So, basahin natin sa Exodus 20 verse 7. Huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Ako ang Panginoon ng inyong Diyos. Ang pagpaparusa sa sinumang gagamit ng pangalan ko sa walang kabuluhan. So, ito pa. Basahin pa natin sa iba. Okay, ibang translation. Exodus 20 verse 7. Huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Ako ang Panginoon ng Diyos ang magpaparusa sa sinumang gagamit ng pangalan ko sa walang kabuluhan. So, yun na nga po ang sinabi rito sa banal na aklat. So, biruin mo, nilait po nila ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam niyo po na kung ikukumpara tayo sa Diyos, ay isa lang tayong putik o basahan o tuldok sa harapan niya. Dahil siya ang lumalang sa atin, kaya dapat natin siyang igalang na banal na Diyos. Karamihan sa mga bumabanggit ng ganito ay wala na silang Diyos. Akala nila ay wala ng Diyos. Akala nila sila ay sikat na, makapangyarihan. Pero hindi pala. Tayo ay isang tuldok lang sa harapan ng Diyos. Wala po tayong magagawa. Wala po tayong kabuluhan sa harapan ng ating Diyos. O hindi naniniwala sa Diyos. Sana po ay mag-isip-isip muna po tayo ng sasabihin at nang hindi maparusahan. So ito pong nangyaring ito ay maging babala po sa lahat na ang Diyos ay buhay at umiiral mula noon hanggang ngayon. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman na sinabi sa Biblia. Sinabi ito sa pahayag at sa iba pang translation. Kaya mahalaga po ang may kaalaman tungkol sa ating Diyos, na palaging nakikinig ng salita ng Diyos tungkol kay Jesus at nagbabasa ng Biblia upang malaman natin ang kanyang mga salita, ang kanyang mga babala,
at makilala natin siya ng lubusan na may paggalang na banal at pagsunod sa kanyang mga salita na kanyang iniwan sa lahat upang basahin natin, intindihin, mahalin ang banal na aklat ng Diyos, ang Biblia. So mapalad po tayong mga nakikinig sa salita ng Diyos, ang mga naniniwala, mga nananalig sa Diyos. Hindi niya tayo iiwan, ipababayaan man na sinabi niya sa Hebreo 13 verse 5. Di kita iiwan, ipababayaan man. So nabalitaan nyo na ba na mayroong isang bahay sa paligid ng nasunugan dito sa California? Halos nasunog ito, dire-diretso doon sa kagubatan, malapit sa mga wildfire na tinatawag. Sinasawag pa nilang hellfire sa California, na maaaring malapit siya o ang kanyang family. So ito pong bahay na to, halos karamihan nasunog po bago sa kanyang paligid. Nasunog ang bahay, pero sa kanyang bahay ay hindi po nasunog. So iniligtas po siya ng ating Diyos, ang kanyang bahay o ang kanyang pamilya. So ang pinapaalala po ng ating Diyos na palagi tayong manalig sa Kanya, magtiwala. Maniwala po tayo na ang Diyos ay buhay at umiiral, simula noon hanggang ngayon. Palagi po tayong magtiwala, manalig kay Jesus na siyang una at ang wakas, upang hindi tayo mapahamak o ang ating mga kaluluwa. Bagkus ay magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. So maging babala po ito sa lahat. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig ng salita ng Diyos. Sa oras na to, pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, kayong mga naniniwala na mayroong Diyos at nananalig at mga sumusunod sa ating Diyos, mga nakikinig. Gumawa po tayo ng mabuti sa araw-araw sa ating kapwa. Tumulong po tayo kayong mga maluwag sa buhay, hindi lamang sa mga mayayaman, kundi kayong mga maluwag sa buhay. At patuloy kayong pagpapalain ng Diyos upang may magamit pa kayo sa pagtulong sa inyong kapwa. Kapag binigyan po kayo ng maraming blessing ng Diyos, magpasalamat po kayo. Patuloy po kayong gumawa ng mabuti. Tumulong po tayo sa ating kapwa at manalig lagi sa ating Diyos. Magbasa ng Biblia araw at gabi na sinabi sa Joshua 1 verse 8 na tayo giginhawa at magtatagumpay sa buhay. Kapag kasama po natin ng Diyos, tayo magtatagumpay sa buhay at walang makahahadlang. Palagi po tayong laging magdasal, magpasalamat sa ating Diyos na buhay, banal at igalang nating banal ang Diyos. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa inyo lahat, sa mga nakinig. Lahat po kayo ng mga may sakit, mayroong masamang karamdaman, lumapit po kayo sa Panginoong Jesus. Siya po ang the great healer, pagagalingin po kayo. In the mighty name of Jesus, sa Marcos 16 verse 17 na sinabi niya sa kanyang mga salita. Sa pangalan ko, magpapalay sila ng mga demonyo. Hindi sila dumampot man ng ahas o mapagagaling o mapatungan ng kanilang mga kamay. Salamat po. God bless po sa inyo lahat. Amen.